Sino nga bang hindi nakakakilala kay Elizabeth Oropesa? Isang napakagandang babae, napakagandang artista noong dekada 70. Siya ay isang mistisa, ang kanyang ama ay isang Native American, kaya matangkad at magandang babae. At nagiging artista ang sikat na sikat noong dekada 70. Ngayon ang katanungan, nasaan na kaya si Miss Elizabeth Oropesa? Ba't hindi natin siya nakikita sa mga sitcom ngayon sa telebisyon? Well, meron akong napanood sa YouTube na itong si Miss Elizabeth Oropesa pala ay nagiging mystic or nagiging astral projector. Meron siyang kakayahan na mag-travel sa iba't ibang sulok ng mundo, sa kalawakan, sa tubig man o sa lupa. Ating titingnan dito sa bidyong ito kung paano nagawa ni Miss Elizabeth Oropesa ang pag-astral project ng kanyang katawan. Kaluluwang lumulutang sa ere. Kaluluwang naglalakad sa dilim. Kaluluwang nakapaglalakbay kahit saan mang lugar, maging sa kabilang buhay. Naniniwala ka ba na posible ito? At may mga taong biniyayaan ng pambihirang kakayahan na pansamantalang lisanin ang kanilang mga katawan upang ang kanilang kaluluwa'y maglakbay sa kawalan. Itong astral projection o ang paghiwalay mo ng inyong espiritu sa inyong physical body, ito ay isang parte or upper level ng yoga. Ang pag-yoga kapag narating mo na ang pinakamataas na antas ay pwede mo nang ihiwalay ang iyong spiritual na katawan at makapag-travel yan at pwedeng makapagmasid, pwedeng magiging spy ng military at pwedeng makakita ng mga lugar na hindi niya pa napasok noon. Pero merong peligro o merong danger sa ganitong gawain kasi pwedeng hindi na makabalik pa ang iyong kaluluwa o ang inyong spiritual body sa physical body kapag ginagawa mo ito. Okay, patuloy tayo sa iba pang impormasyon tungkol sa astral projection. Ito ang tinatawag na astral travel, na si Elizabeth Oropesa sa mga tumatalakay at nagbabahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa astral travel. Naranasan niya ng mag-out of town, mag-abroad o kaya naman mag-swimming sa pamamagitan lamang ng pag-astral travel. Ang pinakasikat na nagawa kaya sumikat itong si Miss Oropesa sa ganitong gawain sa pag-astral projection ay yung meron siyang tinulungan na isang Japanese woman na tumawag sa kanya, galing Japan pa yon, at si Elizabeth ay nasa Pilipinas lamang. Tapos nagpatulong ang Japanese woman kay Elizabeth na hanapin yung nawawalang dalaga niya. At dito ay, of course, through astral projection, nagbiyahe yung espiritu ni Oropesa ay narating na niya ang Japan at sinuyod niya ang kabundukan, ang forest, saan mang lugar sa masikip na syudad ng Japan. At sa kalaunan ay nalaman niya kung nasaan yung anak at sinabi niya doon sa ina at laging pasasalamat ng ina. Totoo ang astral projection ni Elizabeth Oropesa. So maniwala ba tayo o sa hindi? Pwede kasing hoax lang ang mga ito at pwede ring totoo. Patuloy natin panoorin ang bidyong ito. Pero mahigpit niyang babala. Labis na mapanganib ang aktibidad na ito. Ayon kay Elizabeth, kung maglalakbay ang inyong kaluluwa, hindi niyo malalaman ang inyong magiging kapalaran kung saan ka nga ba makakapunta at kung makakabalik ka pa ba sa iyong katawan. May mga pagkakataon rin daw na maaaring may kumapit na elemento sa inyo habang isinasagawa ang aktibidad na ito. Sa isa niyang video ay kinuwento niya ang isa sa kanyang mga karanasan. Nang imbitahan siya ng kaibigan at paranormal consultant na si Jimmy Licauco na mag-astral travel sa kanyang kinaroroonan upang subukin ang kakayahan ng artista. Ani Elizabeth, agad niyang natuntun ang Ginoo na nooy nasa Baguio na may kasamang isang lalaking Hapon.
Pero bukod pa riyan, nakita rin daw ni Elizabeth ang kasama ng hapon na napakagandang babae at nakasuot ng pulang bestida. Dito nagtaka ang hapon at silikaw ko, bakit mayroong nakapulang babae na may bestida? Dalawa lang daw sila doon. Pero ang sagot dito ni Elizabeth ay pwedeng ito ay isang espiritu, yung babaeng nakapula, na hindi makikita ng dalawang lalaki, yung hapon at silikaw ko. Pwede rin ganito. Pero meron pa akong konting duda sa aking isip sa mga ganito. Kasi pwede kasing ma-manipulate ang kwento. Pwede tayong kukuha ng parang mga accomplice or actor na bubuo sa ginagawa mong script. Okay, pero kudos to Elizabeth Oropesa. Idol ko naman yan noon. Maliit pa lang ako ay nakikita ko na yung kanyang mga pelikula. Kaya kilalang kilala ko ito, si Elizabeth Oropesa. Ngayon puntahan naman natin yung sinabing Ang babaeng ito ay isang hindi matukoy na Ayan. nilalang na lagi raw nakasunod sa hapon. Kaya naman sinabi ni Elizabeth na sa pag-a-astral travel, maaari nilang matukoy kung anong klaseng nilalang ang nagbibigay ng pambihirang sakit o karamdaman sa isang tao. Nako, ano pala nitong astral projection. Kung may sumusunod sa iyo na aswang, makikita niya. Kapre, makikita niya. Lamang lupa, makikita niya. Ngayon, meron akong napanood sa kanyang video na meron mga treasure hunters na gustong gamitin yung kanyang kakayahan na tingnan yung ilalim ng lupa. Yan ang ating gawing video sa aking Golden Boy channel, The Real Guide to Treasures. Yun ang ating topic, kung pwede ba ang mga astral projectors or itong mga mystic. Kasi alam naman natin na mayroong mga taong kinukuha natin na mga bugos o hindi totoo, natitingin sa lupa at parang x-ray yung kanilang mga mata. Ngayon si Elizabeth Oropesa, kasi tested na ito, hanggang Japan makarating yung kanyang espiritu, hanggang ilalim ng tubig, kaya pwedeng makita niya. Sabi niya doon sa kanyang kausap, doon sa kanyang vlog na treasure hunter, na kaya niyang hanapin ang hinahanap. Pero naniniwala din siya na mayroong bantay. Kung ayaw ibigay, hindi talaga makuha. Well, patuloy tayo dito hanggang sa dulo ng bidyong ito para lubos natin maunawaan. Halimbawa, gaya ng kanyang ginawa sa isang ginang mula sa Japan na naghahanap ng kanyang nawawalang anak na dalaga. Ito yung sa Japan. Ayon sa kwento, naglakbay si Elizabeth patungong bansang Japan gamit ang astral traveling Grabe na at matagumpay niyang natagpuan ang nawawala nitong anak sa kabila ng mga pagsubok, lalo na't hindi niya masyadong kabisado ang bansang ito at lalo pat hindi naman siya marunong mag-Japanese. Grabe naman na pag-test sa ability ni Elizabeth Oropesa. Puntahan mo yung Japan, tapos lahat ng kalye, puntahan mo kabundukan kung nasaan yung dalaga. Ang nakaano diyan, nakapag-legitimize na siya ay legit, ay natagpuan niya nga. Pero hindi natin alam, baka drama lang, no? Baka kaibigan niyo yung Japanese woman doon, andin gagawa sila ng ganito para automatic magiging sikat. Pwedeng merong mga ganyan. Pero 70% naniniwala ako na merong kakayahan itong si Elizabeth, kasi bigla na lang nagbago yung takbo ng buhay niya. Ganyan talaga ang mga taong merong ability, minsan late na ito lalabas at hindi ito lalabas noong kabataan. Kaya parang ganito ang nangyari kay Elizabeth. Sa ngayon, patuloy na ibinabahagi ni Elizabeth sa kanyang TikTok followers ang kanyang mga karanasan at iniimbitahan ang mga nais matuto ng astral travel sa mga learning sessions kasama siya. Marahil mapanganib ang astral travel. May mga nakikita ring benepisyo sa pagsasagawa nito ayon sa tiny rituals bukod sa paglalakbay. Nakakatulong ito sa isang tao upang mas madaling mag-let go sa katawan o tanggapin ang kamatayan
kapag dumating na ang oras. Siyang tunay, totoo yan. Pero interested ako sa sa pag-travel papuntang ilalim ng lupa. Kapag nagawa yan ni Miss Elizabeth, i-chat ko nga ito. Kapag nagawa niya, ay pupuntahan ko mismo ng Maynila at mag-aaral ako ng astral projection para hindi na tayo gagamit ng scanners sa ating treasure hunting. At ako na mismo ang papasok doon sa ilalim ng lupa. Naku, napakaganda niyan. Mauubos ang Yamashita treasures kapag mayroong totoong ganyan na makapag-astral travel. Okay, so hanggang sa muli mga ka-art lover, ako'y magpaalam na. Luzon, Visayas, Mindanao, sambayan ng Pilipinas.